Nagulat ako nung nangyari to. Hindi ko lubos maisip. Natitigas ang mukha ng komunistang China. Alam nyo mga kutsero, moving forward, tatawagin ko na silang komunistang China. Gusto ko pong iparamdam sa mamamayang Pilipino na sila ay mga komunista. Anyway, a game. Anong nangyari to kanina, guys? I'm sure nakita nyo na to. China ships hit Philippine boats on resupply mission in West Philippine Sea. Grabe, nakakabuisit to, mga kutsero. Yan, no? Dikit eh. Binangga na. Ito yung maritime militia eh, di ba? Yan. The Philippine Coast Guard. Yan. Binangga eh. Meron pa, mamaya papakita ko sa inyo mga videos para para iisa tayo ng tinitignan. Ito yung balita. China vessels hit an armed forces of the Philippines contracted resupply boat and a Philippine Coast Guard ship in the West Philippine Sea on Sunday morning. The NTF for West Philippine Sea said the AFP contracted boat was conducting regular and routine rotation and resupply missions to BRP Sierra Madre when dangerous blocking maneuvers conducted by a China Coast Guard ship caused it to collide with the Philippine vessel. Yun. Panoorin natin mga kutsero yung ganap. Shinare po yan ni Sek Gibo kanina. Ito yung una. Walang audio to eh. Ito yung maliit na barko natin. Ito yung may dalang supplies para sa Rore. Ito yung barko ng China. Yan. Yan. Ito yung maritime militia. Yan. Sa anggulo na to, parang hindi tumama eh, no? Dito sa anggulo na to. Di ba? Ba't gano'n? Ba't di siya lumaki? Ayan. Sa anggulo na to, parang hindi tumama eh. Natin. Yan, no? Kung titignan sa anggulo na to, parang hindi siya tumama. Parang lang. Ayan, no? Parang nakalampas eh, no? Parang hindi tumama. Pero, syempre, as usual, merong kopya yung ating mga nasa loob. Ayan, no? Yun, lapit, oh. Oh! Yawa. Grabe, no? Sinadya talaga, no? Ayop. Nabidyohan ko po, nabidyohan ko. Ayop. Ulitin natin, guys. Ayan, oh. Ayan. Lapit, oh. Ayan yung buntot. Pak! Oh, shucks. Dito tumama eh, oh. Dito. Ayop. Hindi lang yan, meron pa. Nabidyohan ko po, nabidyohan ko. Meron pa yan. So, ito yung pangalawa, di ba? Ay, bago pala tayo mag-move on, no? Magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung inyong bank account details dyan, at pwede na po kayo magpadala ng wala pong remittance fees dito sa Pilipinas sa pamamagitan ni GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Ito pa isa. Pang-angulo. Mas malapit. Yun, no?
Napakagat labi yung pasahero. Napakagat labi. Wait, tara si kuya. Makita ko. Ayan. Wait. Tumama sa bubong ito, itong black. Ayan o, yung black. Ah. Pinangga! Ayan o, es kuya, pakaglabi na lang. Sa daliri, pag gano'n na lang. Buti, hindi sila pinasok, no? Ito pa, meron pa yan. Oh, ito yung sa ano, Maritime Militia, ito yung Philippine Coast Guard. O yan, nilapitan, no? Oh, yan, nilalapitan, no? Pak! Yun. Collision. Oh. Binangga. Ayop. Sorry Lord, pero labas si Kuya, oh. Yung Coast Guard natin, oh, labas siya, oh, tinignan. Kinayod po. Ayop, sisirain yung Coast Guard ship. Kinayod eh. Dito natin, 36 seconds lang naman. O yan, oh. Dumikit eh, oh. Oh. Pak! Bangga. May lalabas dito. Ayan, may lumabas. O, yun, doon. Tinignan kung, ayan, labas dito. Mga, Coast Guard. Diba? Hayop eh. Grabe to nangyari dito. Ito yung statement ng AFP. Basahin natin statement ng AFP. Actually, meron pa kay J. Tariela. Wait lang. Para ba to? We will not be deterred. Ay, iba pa yung sa Coast Guard. Iba pa yung sa National Security Council. Mamaya panoorin natin kay Tariela. Ito muna yung kay sa AFP natin. Sabi at around 06:04 hours, so kaninang alas 6 ng umaga, while conducting a regular and routine rotation and resupply mission to BRP Sierra Madre, dangerous blocking maneuvers of China Coast Guard vessel 5203 caused it to collide with the Armed Forces of the Philippines contracted indigenous resupply boat, Unaiza Me 2, approximately 13.5 nautical miles northeast of LS-57, the provocative, irresponsible, and illegal action of CCG V5203 imperiled the safety of the crew of UM2. Alam nyo mga kutsero, tingnan nyo gaano kalapit ha. Yung gaano kalapit. Yan yung gaano kalapit. 13 miles lang yan, guys. 13 miles. Convert natin sa kilometers. Mas madali kasi compute ng kilometers eh. Mas madali natin imagine ng kilometers. 13.5 miles to kilometers. 21 kilometers lang to, boy! 21 kilometers lang to from the baseline. Napakalapit na ito. Napakalapit na ito. Kung 21 kilometers ay simula Muntinlupa, Alabang, Muntinlupa, hanggang Makati. Ganun lang kalapit yun. Kaya mong ikotse. Ganun sila kalapit sa baselines natin. 21 kilometers. Grabe to. Grabe. Ay, nako. So, ito na nga yung statement, no? Skip na natin sa pinakilalim. The National Task Force for the West Philippine Sea condemns in the strongest degree the latest dangerous, irresponsible, and illegal actions
of the CCG and the Chinese Maritime Militia done this morning in violation of the Philippine sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction, and utter blatant disregard of the UNCLOS, United Nations Charter, and Convention on International Regulation for Preventing Collisions at Sea, the relevant international maritime conventions, and the 2016 Arbitral Award. Yun. Yan ang nangyari, mga kotsero. Tindi rin, di ba? Tindi rin. Ito naman, statement ng National Security Council. Panoorin natin sa videos nila para ano. Ito yung sa Coast Guard, kitang-kita. Yun, dikit. Balita kayo ngayon. Yun yung mga Chinese, nagbibideo din sila. Loko-loko, kayo bumangga. Mga hired. Mga Chinese, mga hired. Kala mo, mga mangingisda yan, diyan mangingisda. Mga ano yan, sundalo yan. Magpapanggap. Ibabangga pa ulit, Gagi. Hired. Para hindi madsad. May balita agad, bilis ni Kuya. Roll na tayo, roll na. Ang bilis ni Kuya, nagro-roll na. Ayan, Anyway. Tuloy. Ito pa isa. Nabol, Lit niyan, guys. Lit niyan, Ito sa atin to. Hinarang yung Coast Guard ship. Ito sa atin to, Yan. Humarang kasi kayo. Dumadaan kami, humarang kayo, kaya kayo bumangga sa amin. Ayop. Anyway, ito pa isa, naghahabulan talaga. Inahabol, bilis, Ubos diesel, Nag-uubos ng langis si Kuya, Bilis, Ay, naku. Uubos ng langis, ikot, ubos langis. Para harangan to. Yan, para harangan niya yan. Ano pa ba? Ito pa isa. Ito, Maritime Militia yan. Yung dalawang yan. Chinese Coast Guard. Ito yung sa atin. Sarap magmura, Ayop. Tapos, ito sabi ng China. Siyempre tayo, galit tayo, di ba? Kasi binangga yung mga barko natin. Lit-lit nun, Ano sabi ng China? Woo! Sarap. On October 22, in disregard of China's repeated dissuasion and warnings, the Philippines insisted on sending 2 supply ships and 2 Coast Guard vessels into the adjacent waters of Renai Reef. Hindi ko tatawagin Renai yan. Tatawagin ko Ayungin Shoal yan. Without permission in an attempt to illegally, quote-unquote, illegally deliver construction materials to the illegally grounded warship. Illegal daw, guys. Illegal daw. I'm sure, sino ba to? I'm sure, yung mga pro-China dyan, sasabihin, humarang yung barko ng Pilipinas, natural, harangan sila ng China, teritoryo nila yan. Malamang sa malamang, yun ang sasabihin ng mga yan. So sabi, in response, the China Coast Guard ships took necessary regulatory measures according to law against the Philippine vessels illegally carrying blah 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 blah
Basically, sinisisi lang tayo doon dahil napupunta raw tayo doon, may dala tayo mga construction materials. Tapos, the on-site management was quote-unquote reasonable, lawful, and professional. Really? Paano naging reasonable yung binanggaan nyo yung napakaliit na bangka? During the process, the Philippine vessels approached the Chinese side in an unsafe manner. O tayo pa raw yung lumapit. Tayo pa raw yung lumapit, guys. Naghahanap daw tayo ng gulo. Anak ng tipaklo. In disregard of the stern warnings of the Chinese side and caused the collision. Tayo pa raw yung bumangga. The responsibility lay entirely with the Philippine side. Mga hayop, nakakabwisit lang basahin to. Hindi na nakakabasahin. Buwisit kayo. Mga Chinese kayo. Talaga ba? Talaga? Sino naghabol dito? Sige nga. Mukha bang tayo yung naghahabol sa kanila? Mga sinungaling ang wala. Eto, sino yan? Nag-uubos ng diesel na yan para lang harangin tong barka ng Pilipinas. Tapos Pilipinas ang lumapit sa inyo? Tigas ng mga mukha nyo. Ay, Pilipinas pala to. Philippine Coast Guard pala to. Umikot tayo para maiwasan sila pala. Nag-ubos tayo ng diesel para lang iwasan sila. Ayan o. Ayan o. Tinan yung usok na yan. Tinan nyo si IDSI Center. Ito yung ito yung si Chu Laurel. Di ba taga dito siya? Si Chu Laurel. Grabe o. Tinan mo. Sino daw may kasalanan? Ayan. Amerika may kasalanan dyan! Amerika may kasalanan. Hired! Imagine mga kutsero, may mga Pilipinong ganito. Is Washington setting a collision with China using Manila as sword in the West Philippine Sea? Hayop! Ibang level ka, IDSI. Iba. Ang tawag dyan, gaslighting. Philippine media reporting a 3,000-ton Chinese Coast Guard ship colliding with the Philippine Armed Forces contracted indigenous boat. Then MSM Media will headline on Monday. Ba't hindi ba bumangga? O hindi ba binangga? Hindi siya binangga. Buti sana kung iniwasan di ba? Walang problema kung iniwasan. Parang, kung si Chinese Coast Guard, halimbawa. Tatama, maliit lang yan. Wait lang, stop. Padaanin natin. Wala tayong magagawa, papunta na dun Di ba? Hindi binangga nyo Sure. Tapos, dadaanin ka sa sa semantics. Dadaanin ka sa dictionary. Daanin sa dictionary. Collision, collide, direct impact, or clash. Alam nyo mga kutsero, kapag ba halimbawa, nagmamaneho kayo sa kalsada. Halimbawa, nagmamaneho kayo dyan sa kalsada. Nabangga nyo yung kotse sa harapan nyo. Nabangga, hindi sinasadya. O sabihin natin na nagasgasan mo lang yung kotse sa harapan mo. Anong tatawag mo doon? Bumangga, di ba? Bumangga. Pre, nabangga ako, tinamaan ko sa nagasgasan ko yung pintuan niya or puwet niya or whatever. Regardless kung direct impact or hindi, may tama. Nakakabuisit, guys Alam nyo, nakakagigil sa ganito. Pag sasabihin nila, para sa Pilipinas to, mga Naalala ko nitong nakaraan, may sinabi si Tatay Diggs. Sabi ni Tatay Diggs, nitong nakaraan. Sa SMNI din, sabi niya, nung panahon daw niya,
Hindi na raw niya ipinaglaban yung West Philippine Sea. Bakit daw niya isusuko yung buhay ng kanyang Navy at ng kanyang Coast Guard para lang sa tubig? Ba't ko gagawin yan? Sabi niya, parang ganun. Ba't ko gagawin yan? Tubig lang yan. Hayaan nyo na yan, tubig lang yan. Noong narinig ko yun, ito unang pumasok sa isip ko. Tatay Diggs, kung tubig lang yan, ba't inaangkin ng China? Hindi lang tubig yan. May resources tayo dyan. Din yung disappointing, guys. Actually, I'm very disappointed with, nung narinig ko yun, very disappointed with Digong. Hindi lang kasi tubig yan. Siguro mas malakas loob ngayon ni Digong kasi hindi na siya presidente. Kumbaga, hindi na siya impeachable. Kumbaga. Pero kung dati niya sinabi yan, it will be a completely different story. Kasi alam nyo, kung dati niya sinabi yan, baka ma-impeach talaga siya. Kung dati niya sinabi yan. Tubig lang yan, hayaan nyo na yan. Hindi. Tatamaan siya ng Constitution. Article 12, Section 2. Paragraph 2. Obligasyon ng Estado na protektahan lahat ng kanyang teritoryo. Territorial waters, internal waters, including exclusive economic zone. At ireserba ang paggamit nito exclusively to Filipino citizens. Nasa Constitution yon, guys. Pag inabandon mo yon, iba yung nagbigay ng lupa, Hernani. Iba yung nagbigay ng lupa, yung taga-Cagayan daw ang nagbigay ng lupa. Again, sinuportahan ko yung administrasyon ni Digong. At yung mga DDS, hindi nyo ako mapupulaan dyan. Sinuportahan ko yung administrasyon ni Digong. Pero, kahit sinuportahan ko yung administrasyon niya, pag meron siyang mga sinasabing mali, sasabihin natin yung mali. Sasabihin talaga natin yung mali. Tulad ngayon, nung sinabi ni Digong yun, mali siya doon. Hindi ho pwedeng i-abandon ng isang sitting president ang kanyang obligasyon na sundin ang bawat kataga na nakasulat sa ating konstitusyon. Tapos, ipagpapasalamat ko sa China na nagbigay sila ng Sinovac. Hindi na. Kanila na yung Sinovac nila. Hindi rin naman nagamit halos yung Sinovac eh. Ano yung unang inuubos? Yung Pfizer, Moderna, ano pa, yung galing ng J&J. Yun yung mga unang inuubos, yun ang unang ibinibigay sa mga tao. Bakit? Kasi yun yung naging safe. Ang ending, si Sinovac, hindi naging effective. Bakit? Sa China mismo, ang daming namatay. Ano pa? Walang pakinabang yung vaccine ng China. Bakit? Kasi hindi rin nire-recognize internationally. Pag pumunta pa nagbiyahe ka abroad, itatanong anong vaccine mo. Pag sinabing Sinovac or Sinopharm, hindi ka bibigyan ng visa. Tapos pagtatanggol natin itong mga mokong na to. Ito. Ayan, yung mga yan. Ang hirap suportahan ng mga ganito eh. Ang hirap sumuporta pag ganito. Kahit alam mong hindi mo naman talaga dapat awayin, kahit alam mo na magkakapit bahay tayo, etc. Pero kung ganito, kung bully, hirap suportahan, guys. Tapos sasabihin pa sa atin mga Pilipino, wala kayong karapatan sa dagat nyo. Ha? What the heck is wrong with you? Teritoryo nga ito ng Pilipinas. Well, not territory, but we have sovereign jurisdiction on our own waters. Ito yung statement ng iba. Yan. US and Canada condemns China ships maneuvers in West Philippine Sea. Ang sabi, the United States condemns the People's Republic of China's latest disruption of a legal Philippine resupply mission to Ayungin Shoal, putting the lives of Filipino service members at risk, sabi. Tapos, she said the US stands with our friends, partners, allies in protecting Philippine sovereignty and in support of free and open Indo-Pacific. Canadian Embassy also condemned what it called unlawful and dangerous conduct by the Chinese vessels, which it said were unjustified.
China has no lawful claim on the West Philippine Sea. Its actions are incompatible with the obligations of a signatory to the UN Convention on the Law of the Sea. Yan. Ano pa? Sino pa? Ambassador of Japan. Japan strongly opposes any unilateral attempts to change the status quo by force or by coercion. Sabi ni Ambassador Koshikawa Kazuhiko. Ayan. Tapos, Australia. On Sunday afternoon, the Australian ambassador to the Philippines said Australia is concerned by China's dangerous maneuvers that damaged Philippine vessels and disrupted Philippine resupply mission. The South China Sea is a vital international waterway for all of us. We again call for peace, stability, and respect for UNCLOS. Sabi ng ambassador ng China. EU. Ambassador Luc Veron said these incidents, their repetition and intensification are dangerous and very disturbing. Dutch ambassador, another worrying incident. Glad nobody got hurt. The Netherlands stands with the Philippines in its call for the full observance of international law in the South China Sea. The envoy said the EU and the Netherlands joined the Philippines in its call for the full observance of international law in the South China Sea. So, sigurado ako may magsasabi dyan. Ito, panigurado to. Sigurado to bukas na bukas may magsasabi nito. Oh, nakala ko ba meron tayo mga partnerships with America? Ano na? Bakit wala pa sila dyan? Oh, yun. Alam niyo po mga kochero, ulitin natin. MDT, sisipa lang yan pag may attack. This can be argued as not an attack. So I don't think this will qualify as an attack. But personally, ako na personal level, I think there should be an escalation on the Philippine side. What do I mean when I say escalation? Ibig sabihin, to some degree, yung mga kaalyado natin, quote unquote, should show good faith. Na sabihin lang, andito kami, next resupply mission nyo, kasama kami. Kailangan nyo kami? Sige, next resupply mission, kasama nyo na kami. Show of force lang. Ako, yun yung opinion ko. Para lang din mapakita sa kanila na totoo yung alliance. Kasi otherwise, all of these are just, chika-chika lang yan. But technically, hindi mo pa siya pwedeng i-categorize as an attack. I would think. I think whatever good faith, kung ano mang good faith meron ngayon ng China sa Pilipinas, essentially, wala na. Nauubos na siya. Nauubos na siya. Wala nang good faith meron ng mga Pilipino sa China. Kasi alam nyo mga kochero, kung let's say it's a different situation. Let's say si presidente pabor sa China. I will still say the same thing. Kahit na loyalist ako, I will still say the same thing. Na si PBBM is making the wrong decision kung susuportahan niya ang China. I said the same thing nung si Digong yung presidente. I said the same thing. Nung umpisa pa lang nagkaagulo dyan sa West Philippine Sea dahil kay Digong. Sinabi ko na yan. Never ko susuportahan yan. Pinagtanggol ko si Digong, dun sa fake news tungkol dyan. But, yung pagsuporta sa China, sa claim ng China sa West Philippine Sea, never done that. And I'll never do that. Why? Dahil mahal ko ang Pilipinas. So, kasi hodang si Digong ang nakaupo, kasi hodang si Bongbong ang nakaupo, kasi hodang si Sara ang nakaupo, I don't care. If their position is they're pro-China, sorry, hindi ko kayang suportahan dyan. Siguro sa ibang aspeto na lang, pero hindi dyan sa China. Sorry, I will never do that.
Not because I am, never pa nga ako nakapunta ng States eh. Hindi ako amboy, never pa ako nakapunta sa States. Kahit tignan nyo kahit maglabasan tayo ng visa, never pa ako nagka-visa papuntang States. Baka ngayon pa lang. Kasi mag-a-apply kami ng visa ng pamilya ko. Gusto kong pumunta doon para magbakasyon. Dami kong pamilya doon eh. At the expense of sabihin na wala, tuta ng Amerika yan si Jared, etc. etc. I don't care. Ang dami nang nilabel sa akin ng mga tao. Papansinin ka ba yun? So yun mga kutsero, I will never support China. Because China right now is led by the Chinese Communist Party. Yun lang. Yun lang ang simple ko dyan. Simpleng dahilan ko dyan. Hanggat ang China ay pinamumunuan ng komunistang gobyerno ng China, hindi ko sila susuportahan. Kung maging totoong democratic republic sila, why not? Totoong democratic republic ha. Pero hanggat komunista sila, hindi na. Ayan. So ganito lang po muna tayo mga kutsero! Ito pala. Ayan mga kutsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na pag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na lagi rin pong nandyan para mangulit. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.